GM, simulan ko na po dito sa carpooling. I understand, inilalatag pa po kung paano yung magiging guidelines, paano tunan natin dito. Pero so far, ano po yung malinaw na magiging bahagi o konsiderasyon natin sa paglalatag? Yes, ma'am. Kanina, nag-meeting ang LTFRB, LTO, at saka MMDA, plus ang mga ibang groups na merong interest at may mga suggestions regarding sa carpooling na ito na i-finload natin last week. So, kanina, nag-meeting na po ang tatlong ahensya na may coverage nito, pati ang Philippine National Police, hindi na nakapagpadala ng kanilang representative kanina. Pero, initially, ang napag-agrihan, unang-una, bottom line concept, hindi po natin gagawin ang carpooling na ito para kompetisyonan ang mga existing franchise holders. Maliwanag po yan. Okay. Hindi natin kukompetisyonan at babawasan ang kita nitong ating mga legitimate franchise holders or mga negosyo or mga serbisyo na merong kaukulang lisensya at prangkisa galing sa LTFRB. Okay, so maliwanag po yan. So ang gagawin po natin, ang isang tinitingnan lang kaagad natin, yung mga sektor, yung mga ruta na underserviced dahil normally ito ay pinapply ng mga private vehicles na isa ang sakay, dalawang sakay, yan. So ngayon, paluluwagin temporarily ng LTFRB ang requirement short of giving franchise. Because this is just temporary while we have this state of national energy emergency. Okay, so number one, ang titinan kaagad na pupwede na sigurado na mukhang sigurado na maipapasok sa guidelines, company-owned vehicles. Okay. Company-owned vehicles can be used by their owners or company leadership para gamitin ng kanilang mga tauhan na under normal circumstances ay makukonsider na nangungulorog. Okay, so yan ang unang-una talaga, mga high occupancy vehicles and of course including ang mga kotse. Gusto natin palaging puno ang sasakyan pag pumasok sa ating mga lansangan para mabawas-bawasan yung footprint ng pag-move ng isa o dalawang tao lamang. Pero sir, nabanggit nyo na rin po yung colorum. Kasi parang baka marami kasing pwedeng gawing palusot dyan eh. Hindi ba? Lalo na yung halimbawa, yung mga self-owned na mga business. O pwede mong sabihin na, hindi, ano to, company vehicle to. Pero in reality, personal vehicle naman siya. In effect, parang colorum na rin. So paano po natin maiiwasan yun? Opo. Yan po ay mga predetermined. Ang mga pasahero ay predetermined at merong parang manifesto. Okay. Na ito yung ito ang mga sakay, pagkatapos ito po ang ruta. Hindi po pwedeng magdi-deviate sa ruta unless emergency na may road closure, may route diversion. Pero under normal circumstances, meron silang preset na ruta na pupuntahan. So, ibig sabihin, ang ini-envision natin dito, halimbawa, grupo kayo, nakatira sa isang subdivision. Ang inyong mga opisina ay magkakalapit dito sa Makati or magkakalapit sa Ortigas. So, sakay kayo dyan, magbiyahe kayo papunta sa inyong mga sasakyan, sa inyong mga trabaho, at doon kayo magsisibabaan. Parang point to point. Hindi po pwedeng yung kung saan-saan magbababa at magsasakay ng pasahero. Parang eroplano no? Kung wala yung pangalan mo dun sa parang tinawag nyo nga po GM na manifesto, di dapat wala ka dun. So, mahuhuli pag ganun. Pero dun po sa mga pribadong sasakyan, ano po yung mga incentives para mahikayat po sila na mag-carpool? Of course, nandyan na po dyan yung, yung pagtipid sa fuel. Pero what other incentives? For example, meron bang incentive na pinag-aralan na pwede silang mag-fast lane, yung mga ganon? Opo, pag-aaralan po yan. Kung magkakaroon ng special lane para sa kanila, ilalagay natin sa guidelines yan. Pero sa ngayon, in talking about incentives, well, una, mapadali yung pagka-carpool nila at magkaroon sila ng kapanatagan na hindi sila makakommit ng violation na pwede sila ma-apprehend sa kalsada. Pangalawa, yung medyo may kwento may, alam mo na,
yung palusot talaga, yung sabi nyo nga, maraming pwedeng gamitin na palusot. So sa ngayon, naintindihan natin na siyempre pag nag-carpooling kayo, you have to chip in for the fuel. Yun ang mga, hindi naman pwede na ang may-ari lang ang shoulder ng lahat ng overhead sa paggamit ng kanyang kotse. Pero, ang bottom line natin dyan, hindi po pwede na gawin ito to the extent na para naging negosyo, na ang driver talagang kumikita na at ginawa niya ng hanap buhay ang pagka-carpooling. Paano natin monitor kung magkano yung chip-in? Sinong magdidikta kung magkano dapat yung hati-hati ng mga sasakay doon sa carpool? Nandun na nga tayo, no? Yun ang mga, sabi nyo nga, napakadaling, ang konsepto madali. Pero ang pag-implement, yung palusot nga ng mga ating mga kababayan, kaya ang tinitingnan din natin, may window time lamang ang kanilang biyahe. Okay. Window time, rush hour. So sa umaga, magsiset ng window time. Sa gabi, magsiset ng window time. So beyond that, hindi po pwedeng hindi pwedeng tumakbo itong mga naka-carpool na mga sasakyan. So makita natin na we do hope na sana naman ang ating mga kababayan gawin nila ito para sa kanilang kapakanan, personal na kapakanan, na makapagtipid sila ng gasolina, makapagbawas ng sasakyan sa kalsada, at makatulong sa pag-mitigate ng impact nitong oil crisis natin. So, huwag naman na dumating sa punto na agawan naman nila ng hanap buhay yung mga naghanap buhay sa industriyang yan. Pero GM, yung nabanggit po ninyo kanina, so yung mga allowed na maging bahagi nitong carpool, meron siyang manifesto. Sino mag-check nun? Kung ikaw kasama ka, pasahero kita, ikaw hindi naman talaga kita pasahero dito. Sinong in charge doon? Siyempre, andyan ang MMDA sa kalsada, andyan ang HPG, andyan ang LTFRB, may mga spot checks tayong gagawin. Ang LTO will also help us. So, we want to make the system, we have to protect the system integrity, no? Gagawa natin ng checks and balances yan and make sure na talagang everyone toes the line at nakatulong at naka-achieve ng ating objective, and at the same time, hindi naman nakukompromiso yung mga kababayan natin na naghahanap buhay sa industriya na yan. Ano po ang magiging parusa o penalty kung sakaling, kunwari, may pasahero na wala dun sa manifesto o natuklasan nating kumikita na pala yung driver, yung mga ganun pong bagay? We will implement the appropriate law. Yung ating isisting naman na mga panghuhuli sa mga kolorum, andyan naman So, pag nakita natin na despite all this pagluwag sa carpooling, ang ginawa naman talaga, sinamantala at ginawang kolorum, di kolorum, 200,000 na 200,000 na multa at 3 buwan na pagka-impound ng kanilang mga sasakyan. Kalorum ang trato. Yeah. GM Torre, ako naman summer-related yung dalawang tanong ko na magkasunod. Unahin ko na yung pagkamusta doon sa kabubukas lang no March 17 na shower rooms dyan sa EDSA. Kung kamusta yung maintenance doon. At pangalawa ko naman na tanong na related sa summer ay kung yung mga enforcers hahayaan nyo na mag-summer outfit ngayong mainit na ang panahon. Number 1 po sa ating shower rooms, ang shower rooms natin ay functional. Tuloy-tuloy po na nag-ooperate. May mga kababayan po tayong gumagamit, nakikiligo at dumadaan sa ating facility para mag-refresh bago pumasok sa kanilang mga opisina. Wala pa namang Sa wala pa nung mga untoward incident na medyo na sa laulat siguro tawag ng word doon, yung lugar kasi gusto namin maingatan yan sana. Yeah, sayang, maganda yung concept Wala pa naman po. Okay pa naman po. Maayos ang ating shower room, nagagamit at maayos po. Pangalawa sa inyong tanong regarding sa mga traffic enforcer, ang atin namang uniform ng traffic enforcer ay nakadesign talaga yan para sa mainit na panahon. Ang isang iniisip lang namin is bigyan sila temporarily kinukuha lang namin sa mga supplier ang maayos naman na itsura ng salakot. Na wide brim hat, na magaan at makapag-protect ng kanilang makapag-protect sa kanila from the heat of the sun. Pero meron po ba tayong guidance doon sa ating mga traffic enforcers? Kasi I understand yung mga nakakaraan na tag-init, parang meron silang
a certain period na allowed na kumuble? Parang Oo, may ganun sumilong. Sumilong, hindi ba, GM? Yes po, meron po. Sa parang 3 weeks ago na Okay. nilaunch yung mandatory water break. Hindi lang pagsilong, tama. kundi talaga may tubig na we distributed tumblers at saka libreng tubig. Ang supply nila sa ngayon, dyan sa ating mga enforcers, yan ang sinusupply natin ng MMDA, courtesy ng Maynilad at Manila Water sa kanilang mga franchise areas. So regular kami nabibigyan ng inuming tubig ng Maynilad at ng Manila Water sa kanilang respective franchise areas. At nung launching, nagbigay kami ng maraming mga tumblers sa ating mga traffic enforcers para palagi sila may hawak na tumbler na may tubig. GM, Holy Week, Yeah. kamusta po yung kahabaan ng EDSA natin compared nung mga nakakaraang taon, especially now, mahal ng petrolyo. Opo, yung assessment natin talagang gumaan ng EDSA, no? Gumaan talaga dahil nung 2 weeks ago, nag-vehicle count tayo, ang nabawas yan, mga 30,000. That's around 5 to 8% ng volume. Mga 30,000 cars ang ating nakita. Sa ngayon, hindi tayo makapag-vehicle count ng maayos dahil hindi natin mas malaman kung mag-skew ang data dahil nagkaroon ng aside from oil crisis, nagkaroon ng mahabang holiday. So, dadami ito talaga ang mga sasakyan at nakita natin isang direksyon ito palabas ng Manila. So, after ng pagbalik sa next week, yan na. Doon natin simulan ulit ang pagbibilang para malaman natin kung anong impact nitong oil crisis at ano rin ang impact nitong mga mitigating measures natin gaya ng carpooling at yung pagpopromote ng active mobility.